about renewed covenant. Pag sinabi nating covenant, kasunduan. Alam nyo ba yung Ten Commandments, yung tablet na ibinalibag ni Moses, yun ang simbolo ng kasunduan. Simbolo ng kasunduan ng Diyos at ng Israel. Nabasag nga, binasag ni Moses. Ibig sabihin, basag na rin yung kasunduan na yon. Naunawaan natin, mga kapatid. Kaya lang, binigyan ng Diyos ng second chance ang Israel. At ang sabi ng Lord kay Moses, Moses, umakyat ka dito muli sa Mount Sinai at may sasabihin ako sa iyo. Pero magdala ka ng tablet, magdala ka ng tablet na anong tawag doon? Bato, stone tablet. Okay? So, that is why the two stone tablets were God's covenant with Israel. Ang sabi ng Diyos dito kay Moses, Moses, chisel out two stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets which you broke. Okay? So, una, replicating the tablets. Ibig sabihin ng replicating, inuulit. Okay? The command to bring two new stone tablets. Kasi nga, binasag ni Moses Inutos ng Diyos kay Moses, magdala ka ng 2 stone tablets. So, makikita natin dito na dahil sa galit ni Moses, totoo naman kahit ikaw siguro si Moses, hindi lang yun ang gagawin mo Tama ba? Baka nagpaulan ka ng apoy Ang buti na lang ginawa ni Moses, binalibag lang yung sa galit niya, binalibag niya yung two stone tablets. Now, makikita natin dito si Moses had a problem with anger. Okay? So, may problema si Moses sa anger. So, that is why yung anger management na na-discover ko dito habang pinag-aaralan ko to, yung box therapy. Kasi alam niyo, sabi sa Ephesians 4:26-27 ay be angry, but do not sin. Pwede ka palang magalit nang hindi ka nagkakasala. Ang sabi sa Ephesians 4:26-27, be angry, but do not sin. Do not let the sun go down to your anger. Huwag mo hayaang lumubog yung araw na galit ka. At ang sabi sa verse 27, do not give the devil a foothold. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng demonyo sa buhay mo. So, mga kapatid, merong isang mag-asawa na niliteralize nila itong wag mong hayaang lumubog ang araw sa galit mo. Ang sabi. Kaya alam niyo, sabi, wag daw lulubugan ng araw yung galit. Kaya ang ginawa nila, kasi bago sabihin parang wag mong hayaang matulog ka nang galit ka. Yun ang ibig sabihin nun Huwag mo hayaang lubugan ng araw yung galit mo. So, ang ginawa nung mag-asawa, dahil nga magkagalit, hindi na lang natulog. Hindi na lang natulog. Kasi nga, ang sabi doon, huwag lulubugan ng araw yung galit mo or huwag ka matutulog ng galit ka. Literal Pero, mga kapatid, ang gusto lang dito ituro ng Panginoon, pwede kang magalit, pero yung galit na tama, ibig sabihin, nagagalit ka sa kasalanan, nagagalit ka sa mali, nagagalit ka sa alam mong mali ito nagagalit ka, pero hindi ibig sabihin na meron ka ng karapatan na magsalita ng masasakit, magmura, may karapatan ka na awayin, bugbugin yung taong gumawa ng kasalanan sa iyo. So that is why, ito yung tinuro ni Lord sa akin habang ginagawa ko ito, in order for you to not to be a victim of your anger. Una is to breathe 10 times. Huminga ka ng malalim. Kapag kami nakakagalit na sitwasyon, huminga ka ng malalim 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang maka 10 times. Siyempre, humuhupa na yung galit mo. Pangalawa, ask God to control your emotion. Lord, tulungan niyo po ako. Control my emotion. Pangatlo, express your most reasonable reaction. I-express mo kasi pag hindi mo na-express yan, later on, magkakasakit ka, mamamatay ka sa stress. So, dapat, i-express mo pa din. Kaya lang, in the most reasonable reaction. Alam niyo kung ginawa ni Moses ito, siguro yung two stone tablets, hindi basag. Naunawaan ninyo? Maaring hindi nabasag yun
So, kaya, mga kapatid, no, binibigyan ni Lord tayo ng chance. Si Moses, nung pinagawa siya ng Diyos ng 2 stone tablets, it was a chance for a reconciliation. So, reconciliation. Para sinasabi ng Diyos kay Moses, Moses, I am giving you a second chance. I am giving Israel a second chance to reconcile with me. Ano ba yung reconcile sa Tagalog? Pakikipagkasundo, di ba? So, ako na ang gumagawa ng paraan para magkasundo tayo. Ang sabi ng Diyos. Can you imagine? Ang Israel na nga ang gumawa ng kasalanan, ang Israel na nga ang nakasakit, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para mag-reconcile sa Israel. Naunawaan natin, mga kapatid. So, makikita natin dito, our God is a God of second chance. Pangatlo, the commitment of God to His covenant. So makikita natin yung 2 stone tablets, covenant kasi ng Diyos yun eh. So hindi niya pwedeng pabayaan na yung covenant, yung kakasunduan ay mabasag ng ganun-ganun na lang. So makikita mo yung faithfulness ng Diyos doon sa covenant. Yung katapatan ng Diyos na tugunan niya at tuparin yung kapangako niya sa Israel. Naunawaan natin. So, I want you to see the character of God here, no? Na ang Diyos, our God is a faithful God. Hindi madaling maubos ang pasensya ng Diyos. Mahaba ang pasensya ng Diyos. Okay? At ang Diyos tapat sa kanyang pangako, hindi siya traidor sa kanyang pangako. Tama ba? Okay. Now, pangalawa, it is also a revelation of God's name. Nung pinaakit na ng Diyos si Moses doon sa Mount Sinai, makikita po ninyo si Moses, gumawa nga ng gintong baka, di ba? 40 days naka-fasting si Moses. Fasting. No water, no food. Okay, supernatural yan, ha? Huwag niyong gagayahin yan. Okay? And then, nung pinaakit ulit ng Diyos si Moses, another 40 days, no water, no food. So, ilan na yon? 80. Ang galing talaga, grabe, galing sa Pilipino. 80 days na walang kain, walang inom. Naunawaan po ninyo. So, kasi ganong katindi yung pagnanasa ni Moses na manalangin para sa Israel. Naunawaan po natin. Alam ninyo, ang pananalangin na may pag-aayuno, ipinapakita nito kung gaano tayo kasidhi, katindi sa pananalangin at pagkuha ng sagot sa Diyos. Okay? So, ang kayang ginawa dito ng Diyos, pinakita niya kay Moses yung kanyang pangalan. Ang sabi ng Diyos kay Moses sa verses 5 to 7, Moses, my name is Yahweh. That is the Hebrew term of the Lord. Kaya makikita ninyo, yung Lord dito, lahat capitalized. Hindi siya capital L and then small o-r-d. At lalong hindi small l o-r-d. Pero ito, in-explain pa rin ng Diyos kay Moses, ano ba yung sabihin ng Yahweh? Ang sabi dito sa verse 6, chapter 34, the Lord passed in front of Moses calling out, Yahweh the Lord. Si Lord ang nagsasalita dito kay Moses, Yahweh the Lord, the God of compassion and mercy, I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. So makikita po ninyo, one of the most important verses in the entire Bible is Exodus 34 verse 6. Ilang beses kinote ito more than 7 times all throughout the Bible. Bakit? This is the description, this is the explanation of the name Lord or Yahweh. Pag tinanong mo, sino ba si Lord? Ano ba si Lord? Ano ba ang ibig sabihin? At sino ba yung Diyos na sinasamba natin? Ang Diyos na mismo nagsabi kay Moses, Moses, pakinggan mo, this is my name, this is the meaning of my name. I am the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. Naunawaan po natin mga kapatid. Yan ang klase ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Naunawaan po ninyo. Now, anong implication niyan? What's the importance of knowing the name of God? Number 1, it deepens our communion with God. Ibig sabihin, knowing the kind of God we worship draws us closer to Him.
Kasi nga, alam natin na our God is compassionate, merciful, slow to anger, and full of unfailing love and mercy and grace. Hindi ka ba luluhod sa harap ng Diyos na yan? Hindi ka ba matututong tumawag sa Diyos na yan? Naunawaan natin, it deepens our communion with God. Pangalawa, it shapes our own character. Yung character natin, yung pagkatao natin. Why? Because we become who or what we worship. Tama ba? Kung sino yung sinasamba mo, nagiging kawangis mo. Kung ano yung ugali nung taong laging mo nakakasama, nakukuha mo yung ugali. And bakit? Kasi kung kanino ka lumalapit, kanino ka associated, doon nahahawa yung ugali mo eh. Tama ba? Kaya nga ang sabi sa unang Korinto 15 talatang 4, no? 1 Corinthians chapter 4, no? Verse 30 pala, sorry. 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi doon, do not be deceived. Bad company corrupts good character. Huwag kayong magpaloko dahil yung masamang kasama nakakasira ng mas mabuting pag-uugali. Unang Korinto, Kapitulo 15. Now, that's why our character is shaped. Yung ating pagkatao, nababago ito, listen, nababago ito ng klase kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Pangatlo, it gives us confidence in prayer. Nagkakaroon tayo ngayon ng lakas ng loob na lumapit sa Panginoon. Okay. It makes us pray with trust and boldness. Natututo tayong, Lord, tulungan niyo po ako. Lord, maawa po kayo. Lord, sabihin, hindi lang lumalalim ang relasyon mo sa Diyos, hindi lang nababago yung ugali mo, kung hindi natututo ko pang manalangin. Bakit? Yan ang Diyos mo eh. Exodus 34 verse 6 eh. Pang-apat, it makes us more compassionate to others. Nagiging mahabagin ka. Kasi ganun nga ang Diyos natin. Ang sabi doon, I am full of compassion. Therefore, if the God you are worshiping is full of compassion, it follows that you will also become more compassionate to others. Because if your God is forgiving, matututo ka rin mag-forgive. If your God is understanding, matututo ka rin mag-understand. If your God is a God of patience, then matututo ka rin maging mapagpasensya sa pagkakamali ng iba. Naunawaan po natin. Now, we become more forgiving and patient of others' sins. May nabasa ako na kwento, totoong kwento ito, sa South Africa, yung anak nitong black woman na ito, 18 years old yung lalaki, kinuha ng mga white police officers sa South Africa. Kasi grabe dito, talagang sobra yung racism sa South Africa. Yung 3 pulis o 4 na pulis na white, kinuha yung 18 years old na anak ng babae at ginawa, sinunog. Dinala sa kagubatan, sinunog. At itong 4 na pulis na ito, habang sinusunog yung 18 years old na batang lalaki, nag-iinuman, nagkakantahan, nagkakainan. Ganong katinding ginawa. And then after a few years, yung asawa naman ng babae, ang kinuha, 2 sila, dinukot sila, dinala sila sa kagubatan, sinunog din yung asawa niya sa harapan niya. Hindi lang sinabi kung paanong nabuhay itong babaeng ito. So nabuhay yung babae, nakarating nagsumbong sa pulis, sa mga judges, hinuli ngayon itong mga white police officers na ito. During the court hearing, nasintensyahan na, mga 15 years to 20 years. Ang sabi ng babae ganito, 3 bagay ang gusto kong gawin dito. Yung pinaka-leader ng mga pulis na pumatay sa asawa at anak. Sabi, 3 bagay. Ang sabi niya ganito, una, dalhin mo ko doon sa lugar kung saan mo sinunog yung asawa ko. Kukunin ko yung kanyang mga abo at bibigyan ko ng magandang burol yung asawa ko. Pangalawa, kapag nakalabas ka na ng kulungan, dahil itong asawa ko at yung anak ko, sila lang ang pamilya ko eh. Walang iba. Kinuha mo lahat. Pero may natitira pa akong pag-ibig sa puso ko eh. Dahil ang Diyos ang naglagay sa puso ko ng pag-ibig.
Pag nakalabas ka na sa kulungan, twice a month, pumunta ka sa bahay ko at ipapakita ko sa iyo ang pagmamahal ng isang ina. Pangatlo, pupuntahan kita dyan kung saan ka nakaupo. Alam ba, ito yung korte. Pupuntahan kita. Dahil punong-puno pa rin ako ng pag-ibig dahil kay Kristo, gusto kong sabihin sa iyo, pinapatawad kita at yayakapin kita. At totoo itong pagpapatawad na ito. So mga kapatid, ano ibig sabihin ito? Our God is a God of second chance. Kasi nga, itong babaeng ito, she's a Bible-believing, born-again, Christian woman. Yung pagkakilala niya sa Diyos, ipinaranas niya dito sa mga taong ito na pumatay sa kanyang asawa at anak. Pangatlo, response in worship. So ano nangyari dito? Nung pinaakit na, sinabi na ng Diyos kay Moses, "This is me, Moses." Nakita ni Moses yung glory ng Diyos. Hindi niya matagalan yung glory ng Panginoon. Nag-uusap sila. And what happened? Lumuhod si Moses. Nagpatira pa si Moses. Ang tanong ko sa inyo, what's your best expression of worship to God? So, Moses' divine encounter with God led him to an act of bowing to the ground, which demonstrates, una, deep respect. Nung lumuhod si Moses, nagpatira pa si Moses, ipinapakita dito yung malalim na respeto, paghanga sa Diyos. Tanong, do you have deep respect for God? Malalim ba ang respeto mo sa Diyos? Pangalawa, it demonstrates humble reverence. Reverence means yung bang pagsamba, adoration. Ito yung pagpapakumbaba. When was the last time, when was the last time na lumuhod ka sa panalangin? When was the last time na talagang dumapa ka habang nananalangin ka? When was the last time na talagang bumagsak yung luha mo, walang ibang taong nakakakita sa iyo, bumagsak yung luha mo dahil sa pagsamba mo sa Diyos? Kailan? And also, it demonstrates total life response. Ibig sabihin, buong pagkatao ni Moses, mind, heart, soul, and spirit, talagang inialay niya sa pagsamba sa Diyos. Alam niyo ba, worship is a total life response to the goodness and graciousness of God to us. Ito, pakinggan niyo po yung sasabihin ko. Hindi lang yung pang kumakanta ka, nagpo-pray ka, nandito ka sa simbahan, na nagwo-worship ka. Alam niyo ba, you can worship God while you are eating, while you are studying, while you are working. In fact, you can worship God while you are watching TV, Netflix, movies. Why? Pastor, paano nangyari yon? Listen to this. Worship is anything that we do to glorify God. Alam nyo ba, you can worship God while you are having sex? You can do that if you are expressing it to the right person. Pastor, sino yung right person? Di yung asawa mo. So mga kapatid, anything that you do, kapag nagtatrabaho ka, if you are doing your work with excellence for the glory of God, that is an act of worship. Naunawaan natin, pag nag-aaral ka, you are giving your best to prepare for your studies, to prepare for your exam. Sabi mo, Lord, I want to glorify you in my exam. I want to glorify you in my career. That is an act of worship. Kapag nagluluto ka, Lord, niluluto ko po ito, Lord, for the glory of your name. Kaya po talagang sinasarapan ko po ito That is an act of worship. Naunawaan natin mga kapatid. Why? Because worship is a total life response to the goodness of God.
Naunawaan natin. Hindi lang tayo nakakapag-worship. Ay, maka-worship nga tayo. Punta nga tayo sa church. Makapag-worship naman tayo. Tama yun, ha? Totoo po yan. At ang pinakamataas na antas ng worship, kapag nananalangin ka at nahasimbahan ka, talagang umaawit ka sa Panginoon. Pero hindi lang yon. Naunawaan po natin. Are you listening? Okay? So, that is why our fourth major point is request for God's forgiveness. Ito na nga, humingi na nga si Moses ng Lord, patawarin niyo po kami. Alam niyo ito, ang nagkasala yung Israel. Pero humihingi ng tawad si Moses, Lord, patawarin niyo po kami. Hindi sinabi ni Moses, Lord, patawarin niyo po sila. Naunawaan natin. Alam niyo ba ano ba ang sin? Ang sin is failing the mark. Sin is failing the standard of God. Parang ganito. Halimbawa, ang passing grade ay 75. Halimbawa, yung si A nakakuha ng 60, di bagsak. Yung isa nakakuha ng 65, bagsak pa rin. Yung isa 70, bagsak pa rin. Yung isa 74, bagsak pa rin. Lahat sila bagsak. Ibig sabihin, ang kasalanan ganon, hindi 10 beses ito manigarilyo sa isang araw. Ito, 20 beses. Ito, 1 beses lang manigarilyo. Pero lahat sila naninigarilyo. So, lahat kayo makasalanan kayo sa harapan ng Diyos. Now, recognition of sin. Kasalanan. Kaya sabi ni Moses, Lord, patawarin niyo po kami. Are you listening? Ang paghingi ng tawad, you are not justifying yourself before God. Hindi yung, hingi ka ng tawad sa nanay mo, sa tatay mo. Pasensya na po kayo, nay, tay, patawarin niyo po ako. Sumagot-sagot po ako sa inyo ng pabalang-balang. Kasi naman po kayo hindi niyo po ako binibigyan ng baon Pasensya na po kayo, nay, tay, at napagdabugan ko po kayo. Kasi naman ginigising niyo agad ako sarap matulog Pasensya na kayo napagdabugan ko kayo Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? When you ask the Lord's forgiveness, and when you recognize your sin, don't justify yourself. Pangalawa, reconciliation with the offended God. Si Moses, humingi siya ng tawad, Lord, patawarin niyo na po kami, Lord. Lord, makipagkasundo po kayo sa amin, Lord. Kahabagan niyo po kami, Lord. Nahabag naman ng Diyos. Pangatlo, Moses as the leader. Listen to this, Moses as the leader of Israel, gave the responsibility to ask the Lord's forgiveness for the entire 2 million Israelites. Naunawaan po natin. At pag humingi ka ng tawad, ibig sabihin, tatalikuran mo na yung kasalanan na yan. Hindi ibig sabihin, napatawad na ako ni Lord. Wow, back to zero. Oh, woo! I can do it again. Walang ganon. Okay? In life application, number 1, God is a God of righteousness, justice, and holiness. Therefore, we must all be very careful in dealing with sins. Ang Diyos, hindi lang siya Diyos na maabagin. Hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng katwiran, kabanalan, at justisya. Kaya mag-ingat tayo because there is always a consequence to every sin that we do. Listen to this, Listen, pakinggan niyong mabuti. Ang paggawa ng kasalanan is a choice. Hindi mo pwedeng kasi naman wala akong choice, kaya nagawa ko yung kasalanan. May choice ka! Kahit sabi, tinutukan ako ng baril may choice ka pa rin! Etong problema, sa consequence, wala ka ng choice. Tandaan natin, we all have choices to make. We have the freedom to choose our options, our decisions, but we don't have any freedom to choose the consequence of our decision. Humanda ka. Yan ang decision mo, here's the consequence. Hindi, Lord, pwede ba yung multiple choice, Lord, multiple choice. Ito yung choice. Bigyan niyo naman ako multiple choice, Lord, sa consequence. A, B, C, D. Pwede ba A? At sabihin ni Lord, hindi. All of the above. Yan ang matatanggap mo. Pangalawa,
listen, God is a God of compassion, mercy, love, and faithfulness. Ito na, ito yung maganda. Ang Diyos mapagsik, ha? Tandaan niyo to. Ang Diyos mapagsik, ang Diyos mapagparusa, pero ang Diyos mahabagin din. Kapag lumuhod ka sa Panginoon, umiyak ka, Lord, patawarin niyo po ako, mahabag po kayo sa akin, I'm not justifying my sins, Lord, I know I am guilty, patawarin niyo po ako, give me another chance. Alam niyo, God will give it to you. God will give it to you. Hindi madaling maubos ang pasensya ng Diyos. God is a God of compassion, mercy, love, and faithfulness. Pangatlo, God desires our genuine, total worship. Gusto ng Diyos nag-worship tayo, hindi napipilitan ka lang, no? Kung hindi, talagang gusto mong mag-worship sa Panginoon. Because, listen, if our desire to worship God is genuine, then the blessings of God will come to us even without asking for it. Naunawaan natin. So, you worship God with all of your heart. You worship God. Make it the desire of your heart to worship God. Kasi if that will be the number one desire of your heart to worship God, then blessings will come to you. I tell you, blessings will come to you even without asking for it. Pang-apat, God is a God of fresh starts or second chances. I'm telling you, your God is a God of second chance. Your God is a God of second chance. Kahit gaano katindi yung kasalanan na gawa mo, kaya ka pa rin patawarin ng Diyos. Now, 2 Corinthians 5:17-21, basahin natin. Therefore, 1, 2, 3, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ilang beses binanggit yung salitang be reconciliation? Ilang beses? Bilangin ninyo. 5. So, ibig sabihin, reconciliation, pakikipagkasundo, ibig sabihin, ang Diyos ng pakikipagkasundo. Naunawaan natin, gusto ng Diyos makipagkasundo sa'yo. Gusto ng Diyos patawarin ka. Gusto ng Diyos baguhin ang buhay mo. Ikaw lang ang lumalayo. Paano mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Ikaw ang lumalayo. Ang sinabi ng Panginoon, makipag-reconcile kayo sa akin. The reason why I gave my Son Jesus Christ on the cross is to die on the cross is for you to have reconciliation with me. Kung hindi namatay si Kristo sa cross, lahat tayo sa impyerno ang punta natin. Pero gumawa ang Diyos ng paraan para magkaroon tayo ng reconciliation sa Diyos. When Jesus died on the cross, that is an act of reconciliation by the initiative of our God. At pinakapanghuli mga kapatid, alam niyo yung Peter, the word Peter is taken from the Greek word Petros. Petros means rock. Si Peter, 3 times niyang tinatwa si Jesus, di ba? 3 times. Pero, pinatawag pa rin siya ni Jesus. Binigyan siya ng second chance ni Jesus. Nung nabuhay na muli si Jesus, ang sabi ng mga anghel sa mga babae, go tell the disciples of Jesus and Peter. Imagine, no? Special mention si Peter, nung angel. Ano ibig sabihin nito? Pakisabi kay Peter, God is giving him a second chance. The same thing with us. God is giving us a second chance. Binibigyan ka ng Diyos ng second chance. Take the second chance. Alam nyo, hindi nyo alam kung kailan uli magbibigay si Lord. Parang amnesty to eh. May amnesty si Lord. Halimbawa, hanggang December 31 lang, 2023. Natapos na yung December 31, 2023. So, January 1 na ha. January 1 na. Sabi, pwede ba amnesty? Hindi. May limit yun eh. Tandaan nyo itong sabihin ko ha. Huwag nyo kakalimutan ito sa buong buhay nyo. Ang pag-ibig ng Diyos, walang limitasyon. Pero ang pasensya ng Diyos, meron. Kaya nga may impyerno eh. Hindi habang panahon, bukas ang kamay ng Lord. May pagkakataong sasara yan. Kagaya ng Noah's Ark. Sumara yung Noah's Ark. Ang mga tao, wala na. Kahit magmakaawa sila, sarado na yung Noah's Ark.
nalunod ang mga tao dahil for 120 years, hindi sila nakinig sa pangangaral ni Noah. The same thing with many of us, many of you. Hindi habang panahon, bukas ang kamay ng Diyos at tinatawag ka. Darating ang panahon, sasarado ang kamay ng Diyos. Kahit magmakaawa ka, hindi ka naaabutin ng Diyos. Naubos mo na yung pasensya ng Diyos. Let's pray. O Panginoon, dalangin po namin, Lord, na naintindihan po ng mga tao ang mensahe mo. I pray, God, for a second chance to be given to us. Dalangin ko po, Panginoon, lahat ng naririto na nangangailangan po ng second chance galing sa iyo, humihingi ng tawad, humihingi ng kapatawaran, dalangin ko, Panginoon, igawad niyo po ito sa kanila. Mahabag po kayo, Panginoon. I pray, God, Lord, na itong mga kabataang ito, bata, matanda, lalaki, babae, magulang, anak, Panginoon, iparanas po ninyo yung second chance. Na sa araw na ito, they will grab that second chance that you are offering to them. Huwag masayang ang araw na to, Panginoon. Mahabag po kayo, Panginoon. Kung sino man sa atin dito, you want to grab the second chance that God is offering to you. Alam po ninyo, I'm just a spokesman of the Lord. Yung sinabi ko, galing sa Diyos ito eh. Kung sino sa atin dito, nagsasabi, Pastor, I want to grab that second chance from God. Today, here in this place. Bibila ako ng 3. At the count of 3, lahat ng gustong i-grab yung second chance na yan na galing sa Diyos. The second chance of forgiveness. I want you to stand up. Okay? Huwag mong pakiramdaman yung katabi mo. Kasi yung katabi mo, hindi siya magbibigay ng second chance sa'yo. Si Lord ang magbibigay ng second chance sa'yo. Okay? At the count of 3, 1, 2, 3. Hallelujah. Yung pong nadamay lang at napatayo lang dahil tumayo yung katabi, pwede pong umupo na kayo. Kung wala naman sa puso yung inyong pagtayo, please, umupo kayo. Parang awa nyo na. Pero kung totoo sa puso mo yan, manatili ka nakatayo. Sumunod kayo sa panalangin ko. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan na nagawa, naisip, nasalita sa buong buhay ko. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo. Kinikilala ko po kayo bilang aking nag-iisang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan niyo po ako na magbago. Kailangan ko po kayo. Panginoong Jesus, baguhin niyo po ang takbo ng buhay ko. Baguhin niyo po ang isip ko, ang puso ko, sang-ayon sa kalooban ninyo. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, upang sa panahon na ako'y mamamatay, sigurado ako sa langit ako pupunta. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Let me pray for you. Lord, nakikita niyo po itong mga nakatayo na ito. Lord, hindi po sila nakikipagbiruan sa inyo. Hindi po sila nakikipaglaro sa inyo. Hindi po sila, Panginoon, naririto dahil pinagtatawa ng kanila. But they are serious and sincere, Lord, in standing up and grabbing that second chance that you are offering to them. So, Father, I pray. Holy Spirit, I pray, lukuban po ninyo. Isa-isa ang mga lalaki, babae, bata, matanda na nakatayo ngayon. Lukuban po ninyo ng banal na Espiritu. At selyuhan po ninyo ang mga dehisyong ito upang hindi maagaw ng Diablo. At mula po sa araw na ito, Lord, baguhin niyo po ang kanilang isip, puso at buhay. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen.
Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!